Epektibo na ang mas mataas na sagot ng PhilHealth sa pagpapagamot. 50% ang dagdag sa sagot ng PhilHealth sa ilang sakit at higit pa sa mabibigat na procedure tulad ng kidney transplant at angioplasty. Nakatutok si Ivan Mayrina. Pinakakaraniwang claim mula sa PhilHealth ang low-risk pneumonia. Noon hanggang 19,500 pesos lang ang sagot ng PhilHealth dyan. Pero simula nitong January 1, hanggang 29,250 pesos na ang sagot ng PhilHealth. At isa lang yan sa kabuang 9,000 case rate o samot-saring mga sakit na saklaw ng bagong round ng pagtataas sa halaga na sasagutin ng PhilHealth. Kung matatandaan nyo po, noong February of 2024, nag-increase na po tayo ng 30%. And ngayon po, bago natapos ang taon, ay nag-increase po tayo ng another round. This time, 50% naman po sa around 9,000 packages starting January 1 admissions. Higit 50% naman ang dagdag benepisyo sa ibang mas malulubhang sakit, kabilang ang kidney transplant at ang angioplasty para sa atake sa puso. Nung pong ating kidney transplantation package na dati po ay 600,000, ngayon po ay aabot siya ng 800 to 2 million benefits package po. Yung tinatawag na angioplasty na around 30,000 benefit pesos ang ating package, ngayon po ay aabot na siya sa 530,000 pesos. Malaking bagay ito para sa milyon-milyong Pilipinong umaasa sa PhilHealth para sa pangangailangan medikal. Pandugtong buhay pa para kay Evelyn Valdez na 2 taon nang umaasa sa PhilHealth para sa kanyang dialysis. Bagong pag-asa ang mas murang kidney transplant dahil bababa ang kanyang pag-iipunan at kailangan na lang ng donor. Sana makapag-transplant. Hindi ako mawawala ng pag-asa. Ito nga, nilalakas ako na loob ko. Simula ngayong taon, may beneficiary ng PhilHealth para sa outpatient o mga naisugod sa ospital pero hindi kinailangang i-confine. Yung pong mga pasyente na nadadala sa emergency room pero hindi na-admit, wala po silang mga benepisyo before. Pero ngayon po, we came out already with an emergency care package na hindi kinakailangang ma-confine, i-cover at babayadan na rin po natin siya. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Ikinabahala ng SSS ang nabistong mapanlinlang umanong pag-aalok online ng house and lot sa San Mateo, Rizal na foreclosed property pala ng ahensya. Idinulog yan sa inyong Kapuso Action Man. Legit at di na umano kailangan dumaan sa bidding. Mabilis ang move-in at kahit hindi raw miyembro ng SSS pwedeng bumili ng house and lot na ito sa isang subdivision sa San Mateo, Rizal. Yan ang alok sa screenshot na pinost sa ilang social media page online. Pero sa pagsasaliksik ng inyong Kapuso Action Man, aming napag-alaman na ang naturang property, acquired asset pala ng SSS. Yung acquired asset po nakukuha yan pagka ang isang property ay inutang sa SSS upang mabili, tapos hindi nabayaran nung bumili, yan po ay pinoforeclose namin. Nababahala ang ahensya dahil baka may kumagat na sa mapanlinlang na alok online mula Mayo ngayong taon. Dapat ay humingi ka ng kopya ng land title, doon po mabe-verify natin. Makikita ninyo doon kung may annotation. So pagka annotated yun, nakalagay na mortgage or foreclosed property ni SSS, doon pumunta na kayo sa SSS. Kung bibili raw ng property ayon sa SSS, wala rin daw lisensyadong ahente o broker ang SSS. Ang binebenta po namin mga property, foreclosed property ng SSS ay sa pamamagitan ng pakipag-koordinasyon nila sa aming mga tanggapan. Meron po kami tinatawag na Housing and Asset Management Department. Doon po dapat makipag-ugnayan yung mga interesadong bumili. Sa ngayon, ay naalis na ang posts online at deactivated na rin ang social media account ng nag-post. Tututukan namin ang kasong ito. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katuwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Gumulong na ang pag-iimprenta sa mga balotang gagamitin sa national and local elections sa May 12. Sinaksihan mismo ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang unang araw ng printing, kasama sina Commissioner Nelson Celis at Ray Bulay at National Printing Office Director Rev C. Escobedo.
Pagkalipas ng ilang minuto, ipinakita nila sa media ang pinakaunang official ballot na naimprenta sa National Printing Office gamit ang 2 bagong printer na ipinahiram ng Miro Systems. Kahapon, ipinakita rin sa publiko ng COMELEC ang ballot face o yung itsura ng balota para sa overseas voting. Nakapaloob dito ang pangalan ng 66 senatorial aspirants at 156 na party list groups. Ang mga nais tumakbo sa eleksyon pero na-disqualify with finality ng COMELEC, hindi kasama ang pangalan sa official printed ballot. Basta yung kandidato, ang desisyon sa kanya, final and executory, wala ang pangalan sa balota. Kung sakali mang may aksyon ang Korte Suprema later, then the COMELEC will find a way to comply with the decision or order of the Supreme Court. Ayon sa COMELEC, 950,000 na balota kada araw ang target nilang maimprenta para matapos nila ang 73 million ballots sa loob ng 77 days o hanggang gitna ng Abril. Pinaghandaan din daw sakaling magkaroon ng aberya. Kung sakali na hindi natin ma-reach ang gusto nating bilang ng balota na meron tayo sa gusto natin sa bawat araw, nandiyan naman ang ibang machine ng National Printing Office. The COMELEC will do everything necessary just to ensure that all supplies, all forms are ready by the time na dapat na andyan na ang ating halala. Sinimula naman ngayong araw ang audit ng ProVNV, isang international certifying entity sa isa sa data center para sa election 2025. Bahagi ito ng proseso para makakuha ng international certification ang COMELEC para sa mga sistemang gagamitin sa eleksyon. Sa linggo, January 12 na ang simula ng election period. Ayon sa COMELEC, sa araw din yun, sisimulan ang nationwide gun ban. January 11 naman, Sabado, magkakaroon na ng checkpoint sa mga lugar na sa tingin ng COMELEC ay nangangailangan nito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Patay ang isang 13 taong gulang na binatilyo sa isang sunog sa Cebu. Nagkasunog din sa Pasay at Maynila. At nakatutok si Mark Salazar. Madaling araw nang gisingin ang lagablab ng sunog ang mga residente ng Barangay Dulho, Fatima sa Cebu City. Ang mga natrap umakyat na sa bubong kasama ang ilang bata. Sa tulong ng flashlight ng mga residente, buwis buhay silang tumawid para makaligtas. Mata na mo, aso na. Kunya, na-decide na mo panghipos? Wala, wagin na hipos. Di na may agi atop, wala may kanaog dali. Di may tanang atop na taas kayo. Pero hindi pinalad ang isang 13 anyos na nasawi matapos hindi makalabas sa kanilang bahay kung saan nagsimula ang apoy. Around 3:50 in the morning, hindi na nakita yung 13-year-old boy. That prompted the adoptive father to ask the assistance of the firefighters na kanilang anak ay na-missing. Inaalam pa ang sanhi ng sunog na tumupok sa 32 bahay. Nang respondehan ng mga bombero ang sunog na ito sa Arnaiz Avenue, Barangay 94 sa Pasay City, 1:00 ng hapon kanina, kritikal na agad ang sitwasyon dahil dikit-dikit ang mga gusali na pwedeng madamay. Kaya nga sa loob lamang ng mahigit 10 minuto, mula sa first alarm, idiniklara agad itong third alarm. Mabuti na lang dahil nasa kahabaan lang ng malapad na Arnaiz Avenue ang sunog kaya hindi nahirapan ng mga bombero. 2:90 ng hapon, idiniklarang fire out ang sunog at walang naitalang casualty o sugatan sa fire incident. Ang nasunog po nating building ay isang luma na pong building at ang mga laman po nito ay halo-halo. May mga light materials. Kung saan po nagsimula yung ating sunog, ito po ay under investigation. Pagkatapos ng sa Pasay, siya namang pagsiklab ng sunog sa Moriones, Tondo, Maynila, pasado 2:00. Delikado rin ang sitwasyon dahil dikit-dikit ang mga bahay dito na puro gawa sa light materials. Mismong mga residente ang pumapatay ng apoy kasama ang mga bumbero. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 15 bahay ang nasunog kung saan 45 pamilya ang nakatira.
Sa kabutihang palad, hanggang second alarm lamang ang inabot ng sunog at wala ring naitalang nasaktan. 3:14 p.m. idineklarang fire out ang sunog. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, paghandaan pa rin ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas, may malalakas na ulan na sa Cagayan at Isabela. Posible rin ang ulan sa Cordillera, Mimaropa at Bicol Region. Magtutuloy-tuloyan hanggang hapon at kasama na rin uulanin ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. May matitindi at malawakang pag-ulan ang posibleng magdulot ng baha o landslide, kaya doble ingat pa rin. Para naman sa mga makikiisa sa mga paghahanda at sa mismong araw ng traslasyon ngayong taon, magiging bahagyang maulap sa Maynila simula po bukas hanggang sa Huwebes at may tsansa pa rin ng localized thunderstorm sa hapon o gabi. Ang temperatura nasa pagitan ng 22 hanggang 30 degrees Celsius. Amihan at shear line o yung banggaan ng malamig at mainit na hangin ang patuloy na makakaapekto sa bansa. Dahil sa amihan, magiging maalon at delikado para sa maliliit na sasakyang pandagat ang maglayag sa northern seaboard ng Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, unti-unti na ring lumalakas ang ihip ng amihan kaya asahan ng bahagyang paglamig ng panahon sa ilang lugar sa Luzon, lalo sa gabi o madaling araw. Halos 70 bilyong pisong kontribusyon sa SSS ang hindi pa rin nakokolekta mula sa ilang employer base sa ulat ng Commission on Audit. Sa gitna yan ang panibagong dagdag kontribusyon sa SSS na tinawag na pahirap ng ilang grupo. Nakatutok si Mav Gonzalez. Namatay noong 2020 ang asawa ni Leilani. Pero hanggang ngayon, nakatatanggap siya ng buwanang pensyon mula sa Social Security System o SSS. 25 taong nagtrabaho bilang company driver ang asawa niya. Umabot din siya ng almost 4K. Nagiging tulong siya para sa part ng tuition ng bunso kong anak. Kaya nga raw tinitiyak ni Leilani na buwan-buwan magbabayad ng sariling kontribusyon niya sa SSS. Pero aminado siyang mabigat sa bulsa. Kung malaki naman yung bracket ng salary mo, medyo hindi mo mararamdaman. Pero kung minimum wager ka lang, medyo mahirap, di ba? Kasi sa dami ng gastusin ngayon. Pero simula ngayong Enero, mas bibigat pa ang babayaran ng mga empleyado at employer sa SSS. Alinsunod sa Social Security Act of 2018, dapat itaas ng SSS ang contribution rate kada 2 taon. Ngayong 2025, ang huling pagtaas na papalo na sa 15%. 10% ang sasaluhin ng employer habang 5% sa empleyado. Kaya kung minimum wage earner ka sa Metro Manila na tumatanggap ng 645 pesos sa isang araw, 700 pesos na ang babayaran mo kada buwan sa SSS, habang 1,410 ang babayaran ng employer mo. Inalmahan ng ilang grupo ang pagtaas ng kontribusyon sa SSS, gaya ng mga nagrally sa Philcoa kanina na inireklamong sumabay pa ito sa pagtaas ng bayad sa kuryente, tubig at gasolina. Sa report ng Commission on Audit noong 2023, sinta nila ang SSS dahil mahigit 89 billion pesos pa rin ang hindi nila nakokolektang premium contribution mula sa mga pribadong kumpanya as of year-end 2023. Sa kabuuan, nasa mahigit 93 billion pesos ang unpaid o unremitted premium contributions ng mga delinkwenteng employer na kinaltas nila mula sa kanilang mga empleyado. Base sa records, mahigit 420,000 ang delinkwenteng employer at halos 71,000 sa kanila ang inactive, under temporary suspension o may closed at dormant accounts. Katumbas ito ng mahigit 25 billion pesos na collectibles. Sabi ng COA, may direktang impact ito sa stability at performance ng SSS. Sinusubukan namin kunin ang panig ng SSS pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nostalgic feels ang hatid ng makeup transformation ni Nadine Samonte kasamang kanyang anak. Nang buhayin niya muli ang iconic character ni Super T sa sinubaybayang kapuso telefantasya na Super Twins. Maki-throwback tayo sa chika ni Aubrey Carampel. Matapos muling mag-transform as Marimar, si kapuso primetime queen Marian Rivera. At ng Encantadia Sisters na sina Gabby Garcia as Sangre Elena at Kylie Padilla bilang Hara Amihan. Ako pa rin ang tunay na reyna ng Lene.
May isa pang kapuso iconic character na nagbabalik. Kapangyarihan ng araw taglay ay liwanag. Si Super T. Camille Super Twins! Napa-throwback to 18 years ago si Nadine Samonte sa kanyang makeup transformation video, kung saan i-recreate niya ang kanyang character sa 2007 Kapuso Telefantasia na Super Twins. Ipinasili pa ni Nadine sa GMA Integrated News ang behind the scenes ng kanyang trending video. Nostalgic raw for her ang muling pagsusuot ng costume. Nahanapan niya ang original artist na nag-face paint sa kanila noon na si Cha Reyes. Ang nanunumbalik sa akin nung binibisa na ako. Sabi ko, ganun ako ng ganun. Inula ng nostalgic comments ang transformation video mula sa netizens na naalala raw ang kanilang childhood. May pa-shoutout pa si Nadine kay Jeneline Mercado, ang gumanap na kanyang kakambal na si Super S. Regalo raw ito ni Nadine sa fans ng Super Twins na isa raw sa most memorable TV series na kanyang ginawa. This is for them kasi parang all of their efforts na nagko-costume sila and all, parang this is just the way of saying thank you sa kanila na they're still supporting Super Twins kahit wala na siya, ang tagal-tagal na, and yet naalala pa rin nila. Pinusuan din ng fans ang pagganap ng panganay ni Nadine na si Heather as Tintin sa transformation video. What if i-remake ang Super Twins with Heather? Why not? Sige, pwede naman kung gusto niya. Baka pwede naman magkaroon ng book 2 na nagbabalik si Super Twins. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.